Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang nasama sa Top 200 Podcast. Ang host ng Konichi Mates. Walang iba kundi si Tristan Ting. Tangina, wag niyo nang banggitin yan, yung Konichi Mates. Napasok nga kami sa top 200. Tinignan ko naman yung retention. First 2 minutes lang nakikinig yung mga tao, tapos lalaglag na. So wala rin kwenta yung maraming listens pala. Hindi rin mababa yung attention span ng mga nakikinig. O sa mga nakikinig dito, ako nakikinig kayo ng Konichi Mates. Tapusin nyo naman. Gawin nyo, i-skip. Pag nabwisit kayo sa mga sinasabi ko, skip nyo na lang. O mabwisit kayo sa Sylvester voice ni Masahiro. Tirahin si Masahiro. Pag nabwisit kayo sa Sylvester voice ni Masahiro, i-forward nyo na lang. So, yun. Welcome mga papa. Yun lang. Baka kasi isipin nila na taka na, bakit ko pa papakigan bakit ko pa itutuloy tong pakinggan? Baka kasi magsayang lang ako ng oras. Maganda yung sinabi mo na yan, Ingo, yung nagsayang lang ako ng oras. Kasi pasok na pasok yan sa topic natin ngayon dito eh. Kasi marami sa atin. Galing. Hindi scripted Hindi scripted to Hindi, kasi naisip ko, maganda tong sinabi mo na quote-unquote, sinayang ko lang yung oras ko. Kasi marami sa atin, ngayong tumungtong na tayo sa 40s natin, maraming nakakaisip. Ako, naisip ko rin to. Minsan, naiisip ko rin to na, pucha, 45 na ako. Parang medyo wala akong nagawa Parang nag-aksaya lang ako ng oras. Parang hindi ko nagawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Sinayang ko lang ba yung buhay ko? Tapos, babatuhan ka ng asawa mo. Oo. Pero sinayang buhay mo. Pero kasi, bigla, din yan din parang trap sa atin na tipong ginagawa lang natin kung ano yung usual na ginagawa natin. Tapos pagising mo, 40 ka na. Masakit na yung likod mo, malabo na ang mata mo. Tapos, hindi ka na makatayo. Pero tumayo. Pero yun nga, actually ito sinabi sa akin to ng tatay ko nung nandito siya. Sabi niya sa akin, pag nag-40 ka na nga daw, daw yan, parang mabilis na lang daw yung takbo niyang mabilis na daw yung, parang ang bilis na lang daw ng panahon na yan. Magugulat ka na lang daw, bigla matanda ka na. Yun daw yung experience niya Nung tumungtong siya ng 40, parang natulog ka lang, gumising ka, pagtingin mo malaki na yung mga anak mo. Parang yun yung sabi niya sa akin Ako nga natakot ako nun. Oh shit, grabe. And isa pa, kasi bago tayo mag-recording kanina, lumalabas yung, di ba yung sa iPhone, lalabas yung mga picture niyo dati, yung parang mga memories. Nakita ko, 2022, mga pictures ng 2022. Tayo na, baby pa si Rigo. Ang bata pa, parang pag inisip mo, 3 years ago lang yun Na may mga video ko na mga nandun, na tipong nagsasalita si Rigo. Baby pa yung boses. Tapos ngayon, parang 3 years lang. Ngayon parang, tatay, have you seen Rigo? Laki ng boses. Tapos matatangkara na ako ngayon. So naisip ko, grabe, parang ang bilis nung panahon. So, yun. Parang, parang pagka tumungtong ka na yata nung ganito na nasa 40s ka na, parang ang bilis na lang. Yun. Pero ito, punta tayo doon sa outline natin na yung illusion of time. Kasi, ito, aminin ko na nung 20s ako, naiisip ko na, for the first 5 years ko, bibiling ko yung lahat ng mga pwede kong mabili sa pera galing sa trabaho. So, parang hindi ako nag-ipon,
hindi ako nagpundar ng kung mga simpleng gadgets lang, mga PSP, mga PlayStation Portable yung PSP na tinutukoy ko Baka Akala isipin ko niyo PSP na walkers eh. So, yun tapos in short, nag-aksaya ako ng pera nung first 5 years ko. Actually, hindi pa nga first 5 years yun eh. Feeling ko first 15 years ng buhay ko nag-aksaya ako ng oras at ng pera eh. So, parang Pero, ay go, sorry, go. sabi ko sana yun kasi yun doon ko lang kasi naramdaman na yung independence ko pagdating sa paggastos na nakakakain ako sa mang-inasal kung kailan ko gusto, nakakabili ako ng sandabakmak na soft drinks kung kailan ko gusto. Yun. YOLO kumbaga. YOLO. Tsaka yung mga lalaki kasi, ewan ko lang kung sa mga nakikinig kung same case sa kanila. Pero normally sa mga lalaki, pakiramdam natin, invincible tayo nung 20s tayo eh. Tama. Actually, may mga iba nga ngayon, kumbaga 40 na, matatanda na, feeling invincible pa din eh. Yung mga tipong, kunyari, bibigay ko example yung mga nagiinom pa rin, yung mga kunyari, nagji-gym, pero nagbe-vape. Yung mga makita mo, mga tumatakbo sa mga, yung makita mo kasi mga iba nagpo-post eh. Makita mo yung iba mga tumatakbo sa yung sa Ayala, sinasara pala yung Makati pagka weekend. Running doon. Pero buong linggo mga vape ganyan. Naisip ko tangina nagve-vape kayo. Naisip ko lang lagi na parang tangina nagve-vape ka. Ikala ko fitness tsaka nagji-gym ka. Sabi hindi, ang laging sagot sa akin, hindi, yan yung ko, superpower ko yan. Ano yan, kailangan yan, pampalakas ko yan. So naisip ko, tangina, anong science ang nagsabi sa'yo na lalakas ka pag nagbe-vape ka, tapos nagji-gym ka? Na parang, minsan matanda ka na, ganun pa rin eh. Maraming ganun na pero ako, sorry. Hindi, ikaw muna. Walang kwenta kasi sabihin ko eh. Sige, ikaw muna. Hindi, kasi ako ganun din eh. Nung ako naman, nung 20s ako, ganyan ako eh. Nag-iossi pa ako noon. Pero nag-gym ako. Ako nag-RRC ka eh. Hindi ako. Hindi ako. Nag-gym ako, pero nag-iossi ako. Tapos yun nga, hindi, pampalakas yan, ganito. Tapos nung tumanda ako, na-realize ko, tangina, napaka-stupid. Parang naisip ko, sobrang tanga nung ginagawa ko. Na parang to think na may mga iba ngayon na ganun ang ginagawa. Naisip ko, tangina, parang wala kayong pinagkatandaan. Yung na yan, saan ko ba nakita yan? Meron akong naging ka-office mate dati. Hindi ko makalimutan yung ka-office mate ko na yun. Kasi siya programmer siya. Tapos yung programmer, yung itsura niya, hindi siya mukhang mabaho. But pag programmer ba mukhang mabaho? Grabe ka naman. Oo, kaya. Magko-comment na naman dito, baka si JCR78, baka programmer yan Mag-comment na naman dito, magalit sa iyo yan. Mga programmers yan na hanggang ngayon mag-programmer kung mag-send kayo ng picture or mag-post kayo ng picture sa Reddit na kung ano yung itsura nyo, kung paano kayo mamihis or pumorma. Tapos i-judge namin. So anyway, meron akong office mate dati, way back 2005. 20 years. Way back 2005. Matangkad, nagji-gym, tapos nag-program, maayos mo na meet. Tapos, pag break time, pag mag-yossi break yun, dadalhin lang niya yung kape niya. Tapos, nag-yossi siya. Hindi, hindi yossi as in cigar. Yun. Na parang inisip ko, idol to nag-gym tapos nag-yossi. Lakas ng katawan nito. So yun, doon ko naalala. Feeling ko yun sort of yabang na parang kaya ko pa rin mag-gym kahit na nilalaso ko yung katawan ko. Parang sobrang stupid nun na
lahat naman tayo pinagdaanan natin yan nung 20s tayo eh. Pero yun nga, titignan ako dyan. parang sayang na ginawa natin yun. Oo. Kaya, Shout out kay Julius PC. Taiwan number 1. Number 1 Lul, province. China pa rin kayo, tanga. Ay, number 1 province na. number 1 China. Tsaka ulit, si JJ. Shout out din kay JJ pala. Ayan. Pero, ayun nga, sa pag-gym, sa pag-yosi habang nag-gym or sa pag-aabuso sa katawan, di mo na mapapansin na na ubos na yung yung oras mo eh. Or oras mo na hindi ka na napapagod, hindi ka na nanghihina. Ako, Ingo, isang example ko dito yung pang-aabuso sa katawan. Ito, isa pang ginagawa ko na guilty ako. Sobrang hilig kong kumain ng ginisang munggo. Ay, yun ba yun mo? Yun ba yung favorite? Yun ba yung paborito ko yan. Yung simpleng dish na gusto mo? Oo, sobrang paborito ko yan, yung ginisang munggo. Tapos na may galunggong at saka or longganisa. Ay, oo. Na tuwing Friday lagi yan, walang patid. Yan talaga kinakain ko. Pero yun nga, naging katumbas, nagkaroon naman ako ng gout. Tsaka ang hilig ko sa karne. Tapos yun, ngayon, pinaparusahan na ako ngayon na pagka kumain ako naparami ako ng kain ng karne. Wala, masakit na yung tuhod ko. Lalo na munggo tsaka sitaw. Wala na. So, naubos na yung oras ko. Hindi ko napansin na unti-unti kong inaabuso yung katawan ko. Na ang saya. So, yun, ngayon, naghahabol ako na maging healthy ulit. Oo, mahirap maging healthy ngayong quarantine na tayo. Shoutout nga pala kay Bebu 0914. Ayan. Pero, nga, katulad ng sinabi mo, Tristan, na inabuso mo yung katawan mo. Ako din, inabuso ko din yung katawan ko. Dito na yun dito na tayo mapupunta na when fantasy meets reality. Ito kasi yung yung dahil nga indestructible tayo, dahil nga yosi tayo ng yosi, puyat tayo ng puyat, hindi na natin alam na ito pala yung yung magiging ito pala yung magiging dulot ng mga sakit. At saka ito din yung ito din yung magdudulot ng mga sakit natin. Ito, Ingo, may nag-comment dito si Raymar Katapang. Sabi niya, paano pag walang bisyo pero di maka-exercise kasi physical ang trabaho? Raymar, kung physical yung trabaho mo, ibig sabihin, kumikilos ka. Oo, kumikilos ka. Ang importante naman, hindi naman kailangan yung nagbubuhat ka ng barbell palagi or yung talagang physical exercise na ginagawa sa gym. Ang importante, yung gumagalaw ka. Maski pa paano gumagalaw ka. So, lakad-lakad. Kaya nga, nauuso ngayon yung 10,000 steps a day. Kasi kailangan lang gumalaw ka lang. Yun lang naman yung requirement. Gumalaw ka lang. Yun lang. Maganda siguro yung katawan nito ni Raymart. Ni Raymart, no? Raymart, send ka naman ng selfie yung nakahubad, oh. Send mo kay Ingo. Pero yun, break tayo sa when fantasy meets reality. Ayun nga, yung sinabi mo nga, Tristan, na yung inabuso yung pagkain. Tapos, ayun nga, ngayong present day, sumasakit na yung kalamnan. Possible din na, for example, ito, hindi ko sure kung kung iba sa mga listeners natin guilty dito. Yung yung may ni-regret sila na tato. yung pag nagpatato. Mga nagpapatato-tato ng mga exes nila. Ikaw ba, Ingo, hindi ba ni-regret yung tattoo mo? Yung pagpapatato mo ng kilay? Hindi, kasi si Cheese nga, nagpapatato ng kilay. Ako pa kaya.
Yung microblade. Akala ko kasi nagpatatuan ng kilay. Microblading pala. Pero may kakilala ko nagpa-microblade. Medyo weird ang itsura pala pag nagpa-microblade. So, parang nagpasalamat ako na, puti talaga. Wala pa ako sa ganung level na Pero hindi mo nagpapa-microblade ka? Nagpapaano lang ako, nagpapa-ice lang ng kilay, nagpapa-threading. Bakla? Siyempre. Okay, balik tayo. Hindi, ito ako siguro yung fantasy meets reality nga na sinasabi mo. Nung mga nasa 23 ako, parang yun nga, wala akong masyadong plano. Parang cool lang yung parang, YOLO. Yung dyan yata nag-umpisa yung YOLO. YOLO lang ako, wala naman akong plano. Pero parang sinasabi mo lang naman yun eh. Eto, kung kunyari ikaw nasa 20s ka or mga 30s ka, nakikinig ka nito. Malamang baka sinasabi mo, wala naman akong plano, lang ako, chill lang ako. Baka pwede mong isipin, baka pwede mong tignan din at the back of your mind. Baka naman, natatakot ka lang talagang harapin mo yung reality ng buhay na kailangan, meron kang planuhin. Or natatakot ka lang magplano. Baka takot ka lang harapin yung reality nga. Yun. Eto, ayun nga, yung takot kasi na yun, minsan kasi nagiging nagiging rebellious yung mga kabataan. Ito yung mga yung uso nung mga western cinema, yung rebel without a cause. Yung mga tipong gusto nila maging different, gusto nila maging naiiba. Kaya nung mga panahon natin, may mga car clubs, may mga photo, may mga camera club. Tapos ngayon, tapos di ba ngayon, running club, akit club. Tapos sa field natin, mga podcast club. Podcast club naman kasi feeling natin ang cool mag-podcast eh. Hindi, feeling natin kikita tayo sa... Tsaka ito, sabi ni Marv Kapuyan, may microblading club. Hoy, maging uso yan, Marv. Alam mo. Si Cheese yung magiging Ayan, sabi pala ni Julius. Normal sa asin men. Hindi, normal sa paminta men. Natawa ako dito sa moment dito. Pero yun nga, minsan kasi, yung kagaya siya mo, yung mga rebel without a cause na na yan. Minsan yung being different, quote unquote being different, parang ginagawa nilang identity yan. Well, tayo ginagawa nating identity yan eh. Yung mga mga banda-banda. Yung banda-banda mo tayo. Pakul. Kaya yung pinaka-latest yung mga yung mga pronouns. Yung mga hymns. Ayan. Tangina, Ingo, huwag mo i-trigger kasi tatanggal nga pala to. Hindi, pero ayun nga. So, sa mga nagpapa-pronouns, yung mga ganyan, in the future, when you look back dun sa mga ganyan, mga pagiging quote-unquote different, matatawa ka na lang eh. Kasi, yun yung parang parang quote-unquote adventure or yun yung adventure na gusto mong gusto mong habulin sa buhay mo. Pero hindi namin sinasabi na masama yan minsan kasi maganda rin na na-experience ninyo yan. Na-experience natin yan bago tayo mag-40. And hindi naman natin, ako siguro ang magiging stand ko nga rin dito, hindi naman porkit ginawa ninyo yung pagiging iba, pagpapakul nung nasa 20s kayo, sinayang na ninyo. Kasi sa lahat naman ang ginagawa natin, may nagigain tayong experience eh. Kumbaga nag-level up tayo eh.
Pero kung yung nasa 40 ka na, tapos ganyan pa rin yung mga pinagagagawa mo, yung mga nagpa-paddle-paddle kayo ng mga frat boys ninyo, tapos nasa 40 ka na, medyo check mo na rin yung life choices mo kasi minsan may mga anak ka na, may pamilya ka na, tapos gusto mo ba ganun yung makikita ng mga anak mo? Siyempre hindi, di ba? Yeah, Well, paddle-paddle ka. malay mo, well, iba-iba naman yung mga tao, pero yun lang na hindi ko sinasabing masama yan or anything, pero siguro pagdating natin ng mga ng 40s natin, nag-iiba lang yung mga priorities natin. Ito, may nag-quote dito. Sabi, walang masama sa microblading kahit 40 ka na. Ingo, 2025. Yung microblading, yan yung bagong tato. Yan. Astig mga astig lang yan, yung mga nagpapa-microblading. Alam nyo ba na masakit magpa-tato sa kapag malapit sa buto? Isipin yung kung gaano kasakit magpa-microblade. Kayo talaga, Ito, punta tayo sa third segment. Yung pag-usapan naman natin yung mga relasyon. Okay, yan. Ako lang muna mauna kasi mabilis lang sa akin . Sige. Parang yung aking marriage. Okay. May tawag doon, may buzzer. Anyway, yung tawag doon, siguro dito, nung naghiwalay kami ng misis ko, doon ko na-realize na dapat pala, nung bata-bata ako, sinubukan ko na manligaw. Sinubukan ko na magkaroon ng relasyon. Para sa ganun, nagkaroon ako ng better understanding kung paano ba yung dynamics ng parang yung dynamics sa isang relationship na hindi ka dapat selfish, dapat may empathy ka, tsaka dapat basta yun, kung ano yung mga ano yung i-expect mo dapat sa isang relationship, kung paano ka din mag-a-act or ano yung behavior kapag nasa isang relationship. Kasi yun yung yun yung downfall ko din nung nagkaroon ako. Pero ilan ba naging girlfriend mo, Ingo? First yung yung ex ko. Si Amy, first girlfriend mo rin siya? Talaga? Oo, promise. Grabe pala. Kahit tanongin mo pa si Makoy. Talaga? So, mas marami pang naging girlfriend si Makoy? Oo, nako. Kung gusto niyo malaman kung ilan yung punta lang kayo sa Patreon. Yan, meron yan. AMA, tanong mo, ask me anything ni Ingo. Ilan ang naging girlfriend ni Makoy, pare? Oo. Tawag ako magagad sa akin. Basta mag-Patreon kayo. Pero tingin ko, si Makoy, ako naniniwala naman ako sa iyo na isa lang naging girlfriend mo. Kasi si Makoy, tingin ko yan ang maraming naging girlfriend . Kasi siya maboka machika siya . Maboka. Sobrang maboka. Tsaka mahawak si Makoy . Feeling ko nagkaroon din ng boyfriend yan . Touchy rin yan sa akin . hindi malayo. Lagi yan. Nangyayakap yan. Kulang na lang, ikis ako niyan pag nagkikita kami. So, pero ako rin naman, Ingo, nung siguro yun, sa akin din naman, well, ako, naisip ko, sakto lang yung naging, dating experience ko . Hindi naman ako nagkaroon ng maraming girlfriend, pero, marami naman akong mga nakadate and marami akong nakilala. So, hindi ko masasabi na sinayang ko na dapat mas marami pa akong naging syota or mas marami pa akong nakadate. Hindi ko naman naisip na gano'n. Na parang naisip ko, enough lang yung mga nakadate ko at mga nakarelasyon ko para magkaroon ako ng experience at magkaroon ako ng siguro ng wisdom siguro. Masasabi natin ng wisdom sa pakikipagrelasyon
Para mas maging ano ka lang, yun nga, para magkaroon ka ng empathy. Kasi nga, yung kagaya sa kanina kada experience naman natin, nagle-level up tayo may natututunan tayo Ako, meron din akong failed marriage, di ba? Yung naghiwalay kami. May natutunan din ako doon. Meron din ako naging girlfriend, 8 years kami. May natutunan din ako doon. Yung 8 years ko na girlfriend, 8 years? yun 8 years. Wow. Mula nung high school hanggang nagtatrabaho. So, ano yun? Yun naman, parang sobrang selfish naman ako noon. Yung parang wala akong pakialam sa kanya dahil parang simple dapat sumunod ka lang, dapat ganito, ganyan. Tapos nung after nun, yun yung nag-asawa na ako. Yun naman, binago ko naman yung sarili ko noon after nung, kasi selfish ako noon. Noon naman, naging selfless naman ako masyado na parang, hindi, okay lang. Yung pera ko, nandun lang sa kanya lahat. Parang, ikaw na bahala, ganito. Maganda yun, to the point, wala akong pera. Maganda yung sinasabi mo kasi parang sa kwento mo, doon natin nakita or parang sinasabi mo na nung bata-bata ka, hindi mo pa nahahanap yung balance. Walang balance. Parang pagdating kay Luis, balance na. Hindi pa din actually. Hindi pa rin ba? Dapat umuha ka na ng Tristan. Hindi pa din. Kasi hindi pa rin ba? Nung pagdating kay Luis, hindi pa din ako balanse. Yung mabilis pa rin akong magalit. Kumbaga, sumisigaw ako pag nagagalit. Na siya lang yung naging matapang para sabihin sa akin yung mga mali ko at isaksak sa kukote ko na hindi tama yung ginagawa mo. And malakas yung loob niyang sabihin na pagka hindi ka nagbago, hiwalayan kita. Parang ganun. Na ako, nagkaroon din ako ng self-awareness. Mas nagkaroon ako ng self-awareness lang nung kami na ni Luis. Kasi sinasabi niya sa akin upfront yung dapat na tamang ugali. And ako din naman, ganun din ako sa kanya. Sinasabi ko rin upfront sa kanya na parang, dapat hindi ka ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. So, dun lang, and hanggang ngayon, it's still a balancing act para sa aming dalawa. Kung paano magna-navigate. Isipin mo, ilang years na kaming kasal. Ilang years na nga ba? Kailan mo kami nagpakasal? 2010. Magpi-15 years na kami this year. Congrats. So, pero ano pa din, feeling ko hindi ko pa rin nakukuha yung tamang timpla. Kasi minsan nag-aano pa rin ako siguro it boils down lang nung nagkaedad na ako, mas nagkaroon lang ako ng self-awareness. So, yun. Akala ko nung medyo nagkaedad ka naging nonchalant ka na lang. Kaya hindi na kayo nag-aaway. Actually, yung isa pa yun na minsan, pinipili ko na maging nonchalant na lang. Parang ito, bibigay ko kanina na isang sitwasyon na sabi niya, tara, magsimba. Tapos sabi ko, pagkatapos natin magsimba, punta na tayo doon sa mall. Doon muna pakainin yung mga bata, ganito. Ayaw niya. Gusto niya sundin lahat ng gusto ng mga bata. So sabi ko, mga bata. Okay. na parang pagbigyan silang dalawa. Si Rocco, mayroon siyang gustong ramen. Sabi ko, tangina yung ramen na gusto niyan, kakainin lang naman yan, sabaw tsaka noodles So kahit saan ramenan mo yan dalin, sabaw at noodles ang kakainin yan. So wala na kang pakialam. Kahit saan yan, dalhin mo lang. Tapos yung isa naman gusto, Korean fried chicken. Okay. Nasa magkaibang lugar sila. So ako, sabi ko, hindi doon na lang tayo sa isang mall na mayroong ramenan at mayroon din ng Korean fried chicken na yan. Para nandun na tayo sa mall, nakapark na tayo doon, nandyan na. Hindi, pagbigyan mo na kasi ganito. So naisip ko, gusto ko nang mapikon, gusto ko mainis. Naisip ko, maging nonchalant na lang. Tumahimik na lang, mag-drive. Bahala na kayo. Minsan, mas pipiliin natin mas magandang maging mabait kaysa maging tama. Yun yung lagi sinasabi sa sarili ko. Choose your battle. Choose your battle. So, yun lang. So, may sinasabi dito si Marv Kapuyan na find the G. I mean, the sweet spot.
So, Oo. hindi mo pa, hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita yung sweet spot. Pero, Hindi. more or less, may idea ka na kung Oo. Siguro parang mas alam mo na lang kung kailan ka tatahimik. Kasi before, kailangan, pag alam kong tama ako, tama ako. Ipipilit laban ko na. sa'yo yan. Laban. Oo. Pero, kaya nga naisip ko, yung nga sabi natin, di ba, may mga ibang tao, feeling na 40 na sila, pakiramdam nila, sinayang nila yung buhay nila. Ako naman, feeling ko naman, hindi naman, maski pa paano naman, may mga natutunan naman ako. And may natututunan pa rin naman ako, maski pa paano. Yun. Ang kinakaibuisit ko na lang talaga ngayon, naisip ko, hindi ko alam kung sa lahat ng mga papa na nakikinig dito. Minsan ba, naisip ninyo na naaksaya yung oras ninyo sa mga anak ninyo? Naisip ko kasi, tangina, masaya naman kami, 2 lang kami ng misis ko eh. Tapos, tong mga to, ang daming mga pangangailangan, naisip ko, kung wala kaming mga anak, parang mas matipid, makakapag-travel kami. Oo naman. Hindi ko naman sinasabing hindi ko mahal yung mga anak ko. Mahal ko yung mga anak ko. Pero, tulad nito, ganito. Ngayon, masaya ako na kasi pwede na namin silang iwanan sa bahay eh. Oo. So, gagawin namin. Sasabihin ko lagi kay Luis, huwag mo na isama yung 2. Sayang pa yan eh. Babayad mo pa yan. Ipag-take out mo na lang yung Domino's Pizza tsaka ng KFC. Masaya Iwanan naman mo sila yan. sa bahay. Masaya naman sila eh. Ayaw naman nilang sumama sa atin. Tayong 2 na lang ang umalis. Syempre, pag mga nanay, eto sa mga nakikinig i-comment nyo naman dito na experience nyo ba yan? Kasi ako ganun eh, parang every chance na pwedeng kaming 2 lang ng misis ko na aalis, gagawin ko eh. Iiwan ko yung mga bata eh. Kasi parang ako, mas priority kong makasama yung asawa ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman sinasabi na hindi ko mahal yung mga anak ko. Pero, ang sinasabi ko lang, mas gusto kong kasama yung misis ko. Siguro mas mahal ko yung misis ko kaysa sa mga anak ko. Kasi ang katwiran ko naman dito is, pagtanda naman ng mga yan, Iiwan ko din ng mga yan eh. iiwan din naman ako nito mga to. Tapos, aawayin din ako nito pagka humingi ako ng pera sa kanila. Dad, you keep asking for money. Ngayon pa nga lang eh. Makikikagat lang ako sa pizza nila, nagre-reklamo na eh. So, minsan naisip ko na parang masama ba akong tatay? Kasi naiisip ko to eh. Hindi ko naman mapigilan na hindi ko sila maisip eh. And gusto ko lang syempre, kagaya ng lagi kong sinasabihin ko, di ba? Bago mo unahin yung iba, unahin mo muna yung sarili mo. So ako, ganun ginagawa ko. Inuuna ko muna yung sarili ko bago tong mga anak ko. Sarili ko, tapos yung misis ko, tapos yung mga anak ko. So, yun yung prioritization ko. So, may magsasabi na naman dyan. Ewan ko sino yun. Uunahan na kita. Nalimutan ko yung pangalan eh. Boomer Dad. Okay, Boomer Dad. So, may mag-comment yan. Comment mo na ngayon dito sa Spotify. Boomer Dad. Salamat sa pag-comment ulit. Yun lang. Comment ka ulit. Ito, doon sa 4th segment natin, ito medyo malapit sa akin yan. Kasi yung sa 4th segment natin, ito ay tungkol sa system versus how society treats broken fathers. So, kapag yung anak ko, so co-parenting kami ng ex-wife ko. So, pag ang arrangement namin, weekdays sa akin, weekend sa kanya. Kapag yung anak ko ay uuwi na sa nanay niya, ang bilis niyang kumilos, as in tuloy-tuloy, hindi siya magrereklamo, tuloy-tuloy lang siya sa labas, sa kotse, tapos alis na siya. Walang no fuss. Pero pag ako susundo sa kanya before, todo iyak niyan. Mag-ano pa kami, may negotiating pa yan, may negotiation pa mangyayari bago siya bumaba ng sasakyan. So parang iniisip ko na kahit dahil may special needs nga siya. So mas pa-effort siya kaysa sa regular kids. So parang kahit anong gawin kong effort
na sa kanya, kahit anong, ayun, kahit ilang oras yung ibuhos ko sa kanya, kahit i-shower ko siya ng gifts or ng attention, hindi pa rin siya, parang, ano ako, nasa second or third place lang ako sa kanya. So, ayun. So, yun yung parang doon ako parang naasar sa kanya. Or, unfortunately, hindi siya nakaramdam ng pagtampo. So, yun, hindi ko mapakita sa kanya na, tangina, tatampo ako sa'yo, yun. Oo nga, tangina, dinadala mo pa sa mga art, di ba? Oo, Pero puta. normal yan sa mga bata, tingin ko eh. Ano ba yun? Akala ko sa autistic lang yun. Hindi normal yan sa mga bata. Kasi itong mga anak ko ganyan din eh. Na parang ang ano nila, mararamdaman mo talaga na mas gusto nila yung nanay nila. Kasi, kagaya ng sinabi ko kanina, yung nanay nila, kahit hindi na nagme-make sense, ibibigay sa kanila lahat eh. Ako hindi eh. Lalo na kunyari, tangina, naisip ko, tangina, noodle at sabaw lang naman kakainin mo, pipili ka pa, may brand pa ng ramen yung gusto mo. Kainin mo yan, noodle at sabaw din naman yan eh. Parang ganun eh. Tapos yung isa, gusto pa, specific na Korean fried chicken, yung may brand, Momo fried chicken. Oh, Dapat ito lang. Hindi pwedeng iba. Naisip, tapos yung nanay nila, papayagan na, di, pabayaan mo na, ginto. So, kaya mas gusto nila yung nanay nila. And lalo na tong bunso ko, direct yan sasabihin sa akin, I like mama more than you. Ginanong ka? Oo, sinasabi niya sa akin. So parang ako, edi doon ka magpabili ng mga ano mo, edi wag kang makilaro sa akin ng PlayStation. Minsan pinapatulang ko. Sabihin ko, edi yung mama mo yung paglutuin mo ng pagkain mo. O kaya edi wag kang maglaro dito, wag kang magpabili sa akin ng mga kung ano, magpabili ka sa mama mo. Doon na titigil. No, I'm just joking, mga ganito. Pero, obvious naman lagi, lalo na sa mga batang lalaki, mas gusto nila yung nanay nila. Yun. Ayun, tama ka doon. Kaya, sa mga listeners natin, especially sa mga female listeners natin, kung sa tingin nyo, you have it, so kung sa tingin nyo, we as men, as tatays, as fathers, have it easy, hindi rin eh. Kasi ito yung mga areas na nai-ignore lang kami at para lang kaming ATM machine. Wow. Para lang kaming ATM machine na minsan walang pera. Na yun yung paningin ng mga anak namin. Hindi kami yung hindi kami kapag titignan kami, hindi kami yung nurturing type. Hindi kami nilalapitan ng mga anak, hindi kami binibigyan ng attention. So, plus yung ang tawag doon, yung mental health din namin, bawal din pag-usapan. So, ayun nga, totoo yan. Hindi ka makapag-open up ng mga, minsan sa asawa mo rin, hindi mo rin masabi. Kasi parang hindi rin sila maniniwala. Sabihin na, drama mo. Or minsan yung kahit pagod ka na, yung asar ka na ano mo yan, nagsiselos ka doon sa mga bata. Pero minsan kasi din eh, may ka rin eh. Meron ka rin pangangailangan na emotional eh. Na gusto mo rin yung attention eh. Na ako nga, yun na nga lang yung hinihingi ko lagi na attention eh. Siguro dito sa amin na lumabas lang tayo na hindi nakasama tong mga bata. Kasi tangina, hindi tayo makapag-usap pagkakasama natin sila sa kotse. Oo. Kasi walang tigil. Did you know, mama, ganito, si Thomas the Train, ganito, ganyan. Naisip ko, ako nga minsan pagka napupuno na ako kasi hindi na ako makasingit. Sabi ko, putang ina talaga. Kagano na ako. Pero yun nga, hindi natin masabi. Oo. Tsaka ang hirap din as men na sabihin mo sa wife mo na, uy, date naman tayo. Kasi feeling ko sa tinagal ng marriage nyo, parang ang napaka-weird na yun eh. Parang baka isipin pa ka ni Luis na, taka na may problema ba kami? Ba't kami kailangan mag-date? Tsaka parang minsan, yung masyado na kayong familiar. Oo, familiar.
comfortable. May ganun na parang hindi ko na nga pinapackage as na tara mag-date tayo. Sabi ko, tara, saan mo ba gusto kumain? Saan tayo kakain? Palaging ganun na lang. Pero para sa akin, yun na rin yun. Na, lagi ko nga sinasabi, tulad niya ito kahapon. Isa pa na example. Kasi kahapon nag-ramen din kami. So ako, proud na proud ako doon sa mga anak ko. Sabi ko, ito yung pinakamasarap na ramen, ganito. Tapos, umorder kami ni Luis ng ramen. Tapos umorder din yung dalawang bata ng ramen. Yung ramen nito ni Luis, yung ramen ni Rigo, in-order namin sa kanya yung basic ramen lang. Tapos in-order ni Luis yung gusto niya. Tapos ako in-order ko yung gusto ko. Nung dumating yung mga order, tinignan ni Rigo yung kay Luis. Sabi niya, gusto ko yun eh. Ba't hindi yung in-order niya? Yun nga. So si Luis, ginawa niya, okay, gusto mo ba to? Sige, akin na lang yung sa'yo, yung basic. Kinuha ni Luis yung basic, tapos kay Rigo na yung kanya. So, asar na ako na parang tangin na, ibigay mo na sa nanay mo yan. Ikaw, kainin mo na lang, kakainin mo lang din naman yung sabaw tsaka noodle eh. Hindi naman kakain masyado eh. Sabi ko niya, hindi, gusto ko kasi thick yung sauce eh, yung soup eh. So, nakita na ni Luis, umikot na yung mata ko. Gumana, sabi niya, hindi, okay lang ako. Sabi sa akin, hindi, okay lang ako. Hindi naman ako masyadong gutom. Sabi ko, tangin na, gusto ko nga ito, ma-enjoy mo rin yung ramen eh. Sabi, hindi po okay lang, bigay mo na sa bata. Tapos, kinain niya. Hindi naman din niya inubos. Hindi din niya inubos? Oo, hindi rin niya inubos. Sabi niya, actually, I'm full. Gusto kong kunin yung ramen, gusto kong ibuhos sa ulo niya eh. Naisip ko, putang ina mo, nagsakripisyo yung nanay mo para wag nang kainin yung gusto niyang kainin. Tapos ikaw, gagawin mo lang, hindi ko gusto, hindi ko nakakainin to. Tangina mo. Parang ako yung nasa utak ko, tangina mo, gago ka pala eh. Pero syempre, kagaya na sinabi ko, sa tagal-tagal na mag-asawa, minsan pinipili ko na lang maging nonchalant. At hindi na lang mag-react. Pero yung nasa loob-loob ko, yun talaga na parang, ako, gusto kong ilagay sa pedestal yung asawa ko, kayo, ganyan yung ginagawa niyo sa nanay niyo. Yun yung lagi kong kinakagalit. And yun din yung lagi namin pinaghahawayan ni Luis. Pag nakikita akong kinakawawa siya ng mga bata or parang minsan medyo inaabuso yung pagbibigay niya sa mga bata, nami-misinterpret niya na nagwawala ako, na pinagbubuntungan ko yung mga bata. Pero madalas, yun naman yung reason ko na parang, tangina, mga abusado tong mga gagong to kasi pinapamihasa mo eh. Kaya itong mga anak ko, hindi masyado makapalag sa akin kasi pag wala si Luis, doon sila nakakatikim eh. So, hindi naman nakakatikim ng bugbog or parang mas nagkakaroon lang sila ng structure na, ito yung kakainin nyo ngayon, ito yung gagawin natin. Mas may structure. Hindi sila nabibigyan ng option, na madaming option. Oo. Kumbaga, hindi ko binibigyan ng option na parang kasi, para sa akin, pag lumabas din kayo sa mundo, hindi lahat bibigay sa inyo eh. Hindi lahat ng gusto niyo ibibigay sa inyo eh. Yun yung gusto ko maging training sa kanila. Na wag silang maging bugok. Kasi pag binibigay mo yung lahat sa kanila, magiging bugok yung mga yan eh. Pagtanda niyan, mga bugok yan eh. So ayoko lang silang maging bugok. Pero, tulad nito. Rocco, are you a bugok? No. Oh, okay. Tama mo, he's not a bugok daw. Pero maganda yung sinabi mo na yun kasi punta tayo doon sa fifth segment natin ay yung seeing through lies. Kasi ikaw, meron ka ng self-awareness na ayoko maging bugok yung mga anak ko. Kasi nabura na sa paningin natin yung pagiging idealistic sa mundo natin. Na alam natin na madaming mga kupal dito sa mundong to, madaming mga abusado dito, madaming mga struggles kayong maramdaman. Katulad ng sa trabaho, sa social media, saka sa economy, tsaka sa politics. Yun. So parang maganda yung training mo na yan. Kasi at least, wala pa silang 40. Marirealize nila na parang may mali. Oo, totoo.
Pero nasabi mo yung trabaho kanina, i-shoutout ko lang tong isang listener natin. Si Pete, PF, ano ba itong pangalan mo? PF Taborlupa, long time listener here. Di lang maka-join sa discussion kasi nasa barko lagi. Shoutout sa iyo, PF Taborlupa. Lagi daw siyang nasa barko eh. So, welcome. Uy. Buti naman nakasali ka dito. Nasa Instagram siya, nasa Instagram. Nasa Instagram. Okay. Balik lang tayo ulit dito. Hindi, yun nga lang, maganda rin nga na eto, kunyari, nag-14 na tayo. Mas nakikita na nga natin yung mga hindi na, tama yung sinabi mo, Ingo na hindi na tayo ganun ka-idealistic. Kasi marami na tayong nakita Marami na tayong nakitang mali. Marami na tayong na-experience. And minsan nga, nakikita na rin natin yung illusion of success. Kasi, lalo na ngayon sa panahon ng social media, ang daming mga post dyan na mayaman ako, maano ko, ganito ko. Naka-Hermes. Subtle. Ano na? Naka-Hermes. Tsaka naka-LB. Na subtle, paano ba to? Subtle brag na pagpapakita na successful ako. And kagaya ng minsan nakikita mo na yung illusion behind that na siguro hindi talaga siya. Kasi ako dati bilib ako sa mga ganun na grabe, nakaganto sila o nakaganto, ang dami nilang ganto, ang dami nilang ganyan. Tapos ako, nito na lang, nare-realize ko din, lalo na nung bagong-bago pa yung Facebook, kasi dati nung bago yung Facebook, lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, pinupost natin sa Facebook Farmville lang ako nung panahon na yun Well, ako ganun, lahat ng yan, meron akong bagong iPhone, post ko sa Facebook, may picture ako yung iPhone, brand new iPhone, ganito, or meron akong bagong something, post ko yan, or nagpunta ako sa isang lugar na ganito, post mo ka, ganyan. Nung tumanda na ako, naisip ko, parang hindi naman nila kailangan malaman lahat Hindi naman kailangan makita ng lahat kung anong ginagawa ninyo Kung anong nangyayari sa buhay mo. Kasi, you don't matter. I don't matter sa mga tao na to. Sa lahat ng mga tao sa Facebook. May mga iba parang, naisip ko, naalala ko lang yung sinabi ni James na sa Cool Pals na parang may mga ibang tao na magpo-post ng yaman nila sa Facebook. Pero it's more, and sasabihin nila, hindi, gusto ko kasing maka-inspire ng mga tao Gusto ko maka-inspire. Pero yung totoo kasi nito, it's more of yung pang-inspire na sinasabi mo, it's inspiring, it's disguised as inspiring Pero bragging na naka-disguise na nang-inspire ka ng mga tao. Kasi yung inisip ko na parang, parang why would I be inspired sa mga ginagawa mo? Nag-post ka lang naman, kunyari para kang si Heart Evangelista. Nag-post ka lang naman ng mga bag mo, ng mga branded stuff mo. How would that inspire me? Na parang, ako kasi kaya kong bumili ng ganito So what? Yun lang parang yun lang yung na-realize ko lang din nung tumanda na ako, na-realize ko lang din yun na parang hindi siya tama, or pwede rin kasi na minsan gusto mo lang din, wala namang masama if you do that, pero minsan kasi gusto mo lang namang i-announce sa mundo na successful ka na and nothing wrong about that. Pero yung mga tao na sinasabi na gusto ko lang ipakita kasi na blessed ako kasi para ma-inspire ko sila, yun yung nakikita kong mali doon. You don't have to say that kung gusto mong maka-inspire, then so be it, mang-inspire ka. Pero kung kailangan mo pang sabihin na hindi, gusto ko kasing inspire yung mga taong mahihirap para makabili rin sila ng Hermes, hindi sila ma-inspire doon. So papalitan mo na ba yung handle mo na Tristan from Australia? Yun, di ba? Tulad nun, yung si, di ba, yung si
Si from Australia. Yun. Si from Australia. Diba, parang tangin na, ako naka-business class ako. Not to brag, but to inspire. Putang ina mo. Ano ako may inspire dyan? Tapos pagka nag-comment ka or pag kinollout mo, sasabihin din, inggit lang kasi kayo. Hindi ako maingit sa'yo. Hindi ako maingit sa'yo kasi hindi ko siya kailangan gawin eh. Para makakuha lang ng atensyon or anything eh. So, yun lang. So, dahil sinabi na natin yan, hindi na natin magiging si from Australia. Pero nag-guess pa naman siya sa 30-40. Alam ko na shadow ban siya eh. So anyway. Shadow ban ba siya? Offline. Okay. Pero ito medyo may skip lang tayo mga segment kasi pa-late na sa'yo eh. Tsaka nagugutom na din ako. Dahil nga doon sa mga doon sa mga sinasabi natin noong mga past few minutes. Sa tingin mo, ikaw ba, sa percentage, sa mga ginawa mo between nung 20 ka and nung late 30s mo, meron ka bang gustong baguhin doon or do you want something, meron ka bang gustong gawin na better or i-improve doon sa ginawa mo? Kasi ako, meron eh. Yung isa doon is yung ngayon sinabi ko na dapat nakipagrelasyon muna ako sa, hindi naman sa iba't iba na marami Kumbaga may quality naman yung relationship. Dapat pala mas naghanap pa ako ng mga relationship. Wag kang puro sa palasyo ni Don Pedro. Oo. Actually, nung nagkaroon nga ako ng capability para makapunta doon, naging na siya tugs-tugs na siya nagsara na? Naging ni-refurbish nila. Ginawa nilang Z Hostel. Na puro mga AFAM tsaka mga trans. So, ikaw yun na yung gusto. Ako, sa tingin ko, sa akin wala akong babaguhin eh. Kasi parang yun yung kung yun yung nag-build kung sino man ako ngayon eh. Marami kong mali. Lalo na sa amin dalawa ni Luis. Marami kong mga pagkukulang tsaka mga mali na nagawa kay Luis sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero hindi kasi ako mag-grow kung hindi ko pinagdaanan lahat yun eh. Oo, tama naman. Siguro kupal pa rin ako ngayon kung hindi ko nagawa lahat ng mga pagkakamali ko eh. Kasi ngayon lagi kong naiisip kung mas lagi ko lang naiisip na pagka may mga nagagawa ako or pag minsan pag may mga bagay na kinakainis ko sa misis ko, lagi ko naiisip na parang hindi, mas marami siyang pinagdaanan sa iyo. Marami kang mga ginawang kalokohan. So naisip ko, ito na lang yung way ko para mag-atone sa mga nagawa kong kasalanan. Is more of mag-improve na lang kung sino ako. Yun. Nakakagulat naman to, Ingo. Siyempre, tinubuhay ako. Pero ba tayo babasahin na comments ngayon? Babasahin natin yung mga comments. Siyempre, babasahin natin yung comments sa last episode natin. Saan ito? Nakabukas na ba sa iyo? Dahil doon sa last episode natin. Ba o sa di mo sila maliligtas? Unahin mo natin yung yung Papa Cantots nga pala, anak ng... 4 lang naman yung Papa Cantots na comments eh. Actually, guys, 3 pala. Huwag kayo magtaka sa Papa Cantots kung weekly lang siya. Kasi talagang ganun siya dinesign. So, ito, sa Papa Cantots, ang sabi ni Jomar Estuesta, first, more chismisan episodes like this. Ang tunay na tatay chismoso. Ito, sabi ni Sarah Pascual,
Bitin, bakit 11 minutes lang? That's what you... Anyway, sabi ni Yan ba Rev yung sinabi 9, mo sa asawa mo, Sarah? Ay, sorry. sabi ni Rev 9, Pusha, nagtaka ako, ba't agad natapos? Yung pala 11 minutes lang. Haha, usually kasi ang mga episodes nyo, almost 1 hour or higit pa. Yun din ba ang sinabi mo, Rev 9, sa asawa mo? Gago. Huwag na natin. Tapos ito, nag-comment kasi ako dito eh. Papasukin nyo naman kami sa top podcast. Oo nga. Tapos next episode, yung isang episode natin. 148, di mo sila maliligtas, pare. The 6 types of people you just can't help. Sabi ni Carlo Miguel, first. Yun lang sinabi niya? First lang. Yun lang. Ito, sabi ni AJJ, Baby Boomer. Ayan si AJJ. AJJ, comment ka pa ulit niya na napansin ka na namin. So, masaya ka na sana. Comment ka pa. Sabi ni Louie, si Tibo ba nakamiyo? Yung know it all, may kakilala din ako ganyan. Nagbalik nga, okay. Sige, di ko na itutuloy yung ano na yan. Okay, ito, si Jomar Estresta. Langya, di ako first. Dagdag sa mga taong di matutulungan. Duterte ang apelido. Yung mga DDS, ito, Jomar Estresta yung nagsabi niya na hindi yan galing sa amin ha. Tapos ito, yung si JCR_78. Pota, ibalik nyo na lang sa tatayhood format nyo. Ingo, stop making excuses about your anxiety. Di katulad din yun sa matataba. Kita mo parallels kung sabihin sa'yo ng anxiety mo excuses lang. Sakit, di ba? Na-address na namin yan kanina sa Papa Cantots episode. Salamat, JCR78. Nagkaroon kami ng content. At salamat, mga papa. At salamat, mga papa.